Ngayon pong month of April ay ang focus naman po ng ating pag-aaral ay patungkol po sa pangangalaga. Nung nakaraang buwan ay napag-usapan po natin ang patungkol sa pag-aakay. So ang make disciple, mga kapatid, ito po ay mayroong process. Hindi po ito instant na nangyayari. Ito po ay may paraan para po ito ay mangyari. Una ay kinakailangan natin tayo ay mag-aakay ng mga tao papalapit sa Panginoon. Pero hindi natatapos po sa pag-aakay lamang. Kinakailangan yung po mga inaakay natin sa Panginoon ay maalagaan din po natin sila hanggang sila po ay mag-grow sa kanilang pananampalataya at maging matatag, maging malalim at maging matured. Katulad po ng mga sanggol na ipinapanganak, kinakailangan po nung sila ay maalagaan. Dahil kung hindi po sila maalagaan, sila din po ay mamamatay. So, gayon din, ang mga taong nakakilala sa Panginoon, especially yung mga bago pang nakakilala sa Panginoon, kung tumanggap lang sila kay Lord, pero hindi sila maalagaan, ang tawag po dyan is spiritual abortion. Alam niyo po yung abortion, mabubuo na sana. Pero may buhay na sana. Kaya lang dahil sa hindi naingatan at pangalagaan ay di nawala din. Gayon din sa ating pong kalagayan na spiritual. Kinakailangan matapos na makakilala ang isang tao sa Panginoon ay mayroong mangangalaga sa kanya para siya ay lumago, tumibay, maging matatag at maging matagumpay ang kanyang buhay. So last Sunday, we talk about God cares for us. So nakikita po natin, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at kung paano tayo ay kanyang pinangangalagaan. Kung pinapangalagaan ng Panginoon ang mga ibon, ang mga puno, sabi ng Biblia, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon, sa mga libu-libong mga maya. Ang buhay daw po natin ay higit na mahalaga. At ipinakita po ng Diyos sa atin ang ating halaga nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas. At ipinrovide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At hindi lang yon, God appointed servants who will take care of our spiritual needs. At ngayon naman pong araw na ito, ang pamagat ng mensahe na akin pong i-share ay pinamagatan ko pong the blessing of having someone to care for our soul. The blessing of having someone to care for our soul. Hindi lamang po pera ang blessing. Ang iniisip ng iba ay blessing, siguro may magbibigay sa akin ng pera. Hindi lamang po pera ang blessing. Tandaan po natin, lahat ng makakabuti para sa atin at makakatulong sa atin sa ikakabuti natin at ikakalago ng buhay natin at ikakaayos ng buhay natin, yan po ay blessing. Maaaring hindi natin nare-recognize na marami pala tayong mga blessing na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin napapansin ang mga bagay na yun kasi iniisip lang nating blessing, yung pera o kaya mga material things. So, ang blessing po ay bahagi lang yun. Blessing din naman yun. Pero aside from that, marami pang mga pagpapala na dapat nating ma-appreciate na ipinagkaloob pala ng Diyos sa atin na yung pala ay blessing. So, sabi po sa aklat ng Hebrew chapter 13. Basahin natin yung Hebrew chapter 13, verse 17 sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Sabi diyan, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin ninyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit, kung hindi, ay malulungkot sila
at hindi ito makakabuti sa inyo. So, diyan po ipinakita sa atin ng Panginoon that God is concerned to each every one of us. Siya ay concerned sa atin. Pag binasa niyo po yung John chapter 14 verse 18, ay sinabi doon ng ating Panginoon na hindi ko kayo iiwanan, kayo ay nangungulila. I will not leave you an orphan. So hindi daw tayo iiwanan ng ating Panginoon. God never leave us nor forsake us. Hindi po yun literal lang na dapat ay si Lord na nakikita nating diyan, na nakadipa, na tumutulo ang dugo sa tabi natin, di ba ganoon ang iniisip natin na I will never leave you nor forsake you. Gumagamit ang Diyos ng maraming mga instruments para ipabatid sa atin that God is on our side. At isa na yung mayroong nangangalaga sa ating spiritual life. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, the Lord put Apostle Peter in charge to take care of his sheep. Diba? Bago umakyat sa langit ang Panginoon, hindi mo siya agad basta umakyat sa langit pagkatapos na bubuhay, inabot pa ng 40 days. Kaya dyan kinuha noong mga sa Catholic, yung may 4 na puan. Si Jesus ay 40 days munang nag-stay pa dito sa earth bago siya talaga umakyat sa langit. Bakit? Ay tinagubili na niya ang kanyang mga inalagaang disipulo na pag-alis niya, yung mga tao na tumanggap sa Diyos, sa Panginoon, ng mabuting balita, ay dapat may mga ngalaga sa kanila. Para yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi naman mawala ng kabuluhan. Parang ganito, yung mga magulang natin, halimbawa, nagpamana sila ng mga business, ng mga ari-arian, ipinamamana nila doon sa mga susunod na generation. At binibili na sila, alagaan yung mabuti, asikasuhin nyo. Bakit po? Kasi sayang naman kung hindi maaalagaan, di parang wala ding nangyari doon sa kanilang sakripisyo kung paano nila naipundar yung ganong mga ari-arian. Gayon din, ang Panginoong Hesus bago umakyat sa langit, ay He appointed servants. He ensured that somebody would care for His flocks, for His people. Kaya sabi nga ni Jesus kay Peter, Peter, if you love me, take care of my sheep, feed my lamb. Take care of my sheep, feed my lamb. So yun ang kabilin-bilinan ng Panginoon doon kay Peter. Bakit kay Peter lang naman pastor sinabi yan? Di naman sa lahat. Kasi that time, si Peter pa lang yung talagang matured sa pananampalataya, and the rest, they are babes when it comes to their faith. So bata pa sila. DBP sila masyado at hindi pa nila alam ang gagawin. Kaya kailangan nila mayroong magagabay sa kanila. So, madalas siguro naririnig natin itong statement na ganito. Kahit walang leader, kahit walang pastor na mangunguna o mamumuno sa akin, kaya ko namang mabuhay. So sabi naman ng mga iba, ay kahit wala naman akong church na mga sinasalihang mga ganyan, I can manage myself. Yun yung mga maririnig natin sa kanila. But the truth is this. Ito talaga yung katotohanan. God's design for us is to have somebody or someone who cared for us, for our spiritual life. Kagaya nga ng puno, hindi lang naman basta nilikha ng Diyos yung puno, nalalaki na siya ng kusa eh. Sinong itinalaga ng Panginoon? Si Adan, to take care of the natural resources. The Lord put Adam in the Garden of Eden to cultivate it and to care for it, to nourish it. Katulad halimbawa ng mga hayop, 'di ba? Binili na ng Lord si Noah na alagaan mo ang mga hayop na ito para hindi mamatay. Mag-provide ka ng food para sa kanila. O ulanin ko ng 40 days and 40 nights at huwag mong hahayaan na sila ay mga matay. So ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng nilikha ng Diyos ay nangangailangan ng mga tagapangalaga para ito ay mag-grow, maging fruitful at maging productive. Kung yung mga
puno at saka mga hayop na nilikha ng Panginoon ay merong kailangang mangalaga sa kanila para sila'y bumuti at maging maayos, ay how much more tayo din, tayo lalo na. Kung pagmamasdan natin yung mga anak o mga bata na may nangangalaga versus doon sa walang nangangalaga, may nag-aalaga at saka doon sa walang nag-aalaga, you will see the difference between those doon sa mga may nangangalagang mga anak na may nag-aalaga sa kanila at saka doon sa mga anak na walang nag-aalaga sa kanila. Alin ang mas improve? Alin ang mas bless? Di ba mas bless yung mayroong nangangalaga kaysa doon sa walang nangangalaga? Para silang mga palaboy. Kita ninyo, tititingnan niyo yung mga walang nangangalaga, namamalimos na lamang dyan. Tapos, yung kanilang mga pag-uugali, the way silang magsalita, ibang-iba doon sa mayroong nag-alaga. Mapapasin niyo po ba yun? Mayroong big difference. Gayon din sa ating spiritual life. Pwede naman tayong mabuhay sa mundo nang walang mga leader, walang nagme-mentor sa atin, walang mag-guide. Pero, ibang-iba kapag mayroong nagme-mentor o may nag-guide sa atin at nagpapayo sa atin. Okay? So, I will share to you the blessings of having someone to care for our souls. Extremely important blessing. At kapag ito ay nararanasan mo sa iyong buhay, ay ikaw ay blessed. Nakakalamang ka at nakakahigit ka doon sa iba. At kung wala pang nangangalaga sa iyo sa spiritual, ay di mag-ask ka kay God that the Lord send someone or somebody who will guide you or who will take care of your spiritual life para lalong maging matagumpay ang iyong buhay. So, ready na po ba kayo? So, number 1, kung may mga nag-aalaga sa atin, there is someone who will lift you up when you fall down. There is someone who will lift you up when you fall down. Lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagkabata. Ang iba naman sa inyo ay may mga anak na. Noon tayo po ay mga bata pa, hindi siguro na natin natatandaan yung mga nangyari pa sa atin. Nung nagsisimula pa tayo maglakad, sino dito yung, nung matutong maglakad agad nung humakbang nakakalakad agad? Siguro maraming mga pagbagsak na nangyari sa atin at maraming pagtumba. Pero alam nyo po, meron pong magulang na nangangalaga sa atin na pag tayo natutumba, tayo ay itinitindig at tayo ay tinutulungan para po tayo ay makalakad ng maayos. So merong nagtitindig sa atin. Maring yung iba sa atin hindi na natatandaan yung mga yon. Pero makikita ninyo doon sa mga bata na mga inaalaga maliliit pa, pagka natutumba, tatakbo agad yung nanay, tatakbo agad yung tatay at ibinabangon, tinutulungang makatindig. So kaya tayo ay natutong maglakad ngayon, nakakalakad tayo ng ayos ngayon. Noong tayo ay nagsisimula, ay may nagtindig sa atin. May nagturo sa ating bumangon para tayo ay makalakad ngayon. Kaya tayo ay ganito. Kung walang nagturo sa ating lumakad at tumindig, baka hanggang ngayon, nakahiga pa rin tayo. Hindi dahil baldado tayo, kundi dahil walang tumulong sa ating tumindig noong simula. Gayon din tayo sa ating spiritual life. Kinakailangang mayroong mga ngalaga sa atin. Wala pong tao dito na hindi nanghihina. Sino dito ang makapagsasabi sa kanyang sarili o makakaamin na siya may panahong siya nanghihina? Ang taong nagsasabi na hindi siya nanghihina kahit kailan ay full of pride. Lahat tayo, may panahon tayo ay nanghihina, may panahong hirap tayong bumangon. Pero ang advantage, kapag mayroong spiritual na nangangalaga sa iyo, sila ay magiging kumbaga parang life support sila para ikaw ay makatindig. So, ang sabi po sa Bible, sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Basahin natin, 2 are better than 1.
because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it is just too bad because there is no one help him. Wala daw pong tutulong sa kanya pag siya ay natumba, kung siya ay nag-iisa. So diyan papasok yung blessing ng merong nangangalaga sa iyo. Merong itinalaga ang Diyos sa iyo para tutulong sa iyo para ikaw ay makatindig. Dahil marami po pagka nagkakaroon ng problema, papansinin niyo bakit may mga taong nagpapakamatay pag may problema sila sa tindi ng kanilang problema. Sapagkat wala silang man lang mapagsabihan. Hindi ba nila alam palang gagawin? Alam nyo, kahit pa alam natin ang gagawin natin, no? Pag tayo po ay nasa gitna ng problema, hindi rin natin may apply yung ating alam. We need someone who will help us para tayo ay makatayo. Minsan, noong early in the ministry, madalas pupunta po ako sa nagsaing dahil may bahay si Pastor Jess doon sa kabundukan, hindi naman ko kagubatan. Basta nasa kagitnaan ng, alam yung alog. Ano ba sa Pangasinan ng alog? Alog. Yan, alog. Eh, meron ko doong bahay na minsan doon kami natutulog ni Pastor Jess. Ngayon, nung ako po ay naandoon, nag-i-stay doon, may pumunta po doon na isang mother. Ay, nandito pala kayo po, Pastor, pamang-pamo. Eh, ako hihingi ho ng payo sa inyo. Eh di, ano ba ako nangyari? Di sinabi niya lahat ng kanyang mga problema from Genesis to Revelation. Ibig sabihin ni lahat ng kanyang mga pinagdadaan sa buhay, problema sa aso, problema. Ako naman, siyempre bata pa ako doon eh. Nakikinig lang ako. Hindi naman ako nagsasalita eh. Nakikinig lang ako. Di, lahat ay sinabi niya. Lahat ng kanyang problema ay sinabi. Tapos pagkatapos niya magsalita, ay siya, sige, ako tayo mag-pray. Ipinag-pray ko siya, nabigyan siya ng Lord ng kalakasan, na siya patatagin ng Panginoon, mapagtagumpay niya ang kanyang problema. Ayun, pagkatapos ay gumaan daw ang kanyang loob at yung kanyang bigat na daladala kanina nung pumunta doon. Dati talagang hirap siya, pero parang gumaan. At ang sabi niya, Pastor, salamat sa iyong mga advice. Advice? Hindi naman ako nag-advise eh. Nakinig lang ako sa kanya. Alam niyo po, minsan may mga taong hindi naman talaga advice ang hinahanap. Ang kailangan lamang ay mga taong masasandalan. Sometimes, we need somebody to lean on. Yung bang masasandalan, yung bang makikinig para sa atin, yung uunawa sa iyong mga kalagayan, sa iyong mga pinagdadaanan. At mapapansin po natin, mga kapatid, ay kung wala, kalimitan yung mga walang mapagsabihan, walang mapag-sharean ng kanilang mga problema, ay natalo na laang sa tulay. Kung hindi naglalasing, magpapasagasa na lang sa pisod. Ang dami pong mga tao na may mga pasanin sila na hindi nila kung paano nila bubuhatin yun. But you are blessed if there is someone who care for your soul. Kung meron nangangalaga sa iyo. Ay kung wala ka pang ganun, ay di kayo mag-pray kay Lord. Lord, send someone, a right person who will help me para magtitindig sa akin. Para pag ako ay natumba, ay hindi naman ako tuluyang malulugmok ang buhay, kundi ako'y makakabangon pa rin. Kaya ang kailangan mo, yung right person, nanghihingin mo sa Panginoon. Hindi yung pag may problema ka, tama na yan, inuman na, di lalo ka nang natumba. So, ibig sabihin, yung magbibigay ng kaliwanagan ng iyong isip, kaya mo yan, makakatindig ka, magtatagumpay ka, malalampasan mo yung mga pagsubok na yan, hindi yan forever na dumadaan ka diyan, may liwanag na darating sa iyong buhay. Ha? Yung ganon, yung bang nadi-discourage ka na sa outcome ng iyong ginagawa, pero because there is someone who are helping you to stand up, di makatayo ka. Amen. Kaya walang taong nagtatagumpay dito sa mundo na mag-isa, meron laging natulong. Kaya sabi ng Ecclesiastes pag siya ay natumba, may magtitindig sa kanya. Pero kawawa ang nag-iisa, walang magtitindig sa kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, let's pray to God na mayroong tumulong sa atin para tayo makatindig. So, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin kailangan ng guide. Para mo sinabing, hindi ko kailangan ng ina at hindi ko kailangan ng magulang. Kaya, bless yung mga anak dito na meron kayong mga magulang pa.
na napagsasabihan ng inyong mga problema. Kaya enjoy the time na kapiling ninyong mga magulang. Share something. Huwag kayong mahiya na sabihin sa kanila ang inyong mga kabigatan, ang inyong mga problema. Kaysa sabihin ninyo sa mga kabarkada at kung kani-kanino. Kung may magulang pa kayo, ang unang-unang makakaunaw at makakaintindi sa inyo, yung magulang ninyo. Mabibigyan ka pa kayo ng tamang pagpapayo sa buhay. No? Kasi yung kalimitan, yung mga napagdaanan na pinagdadaan natin ngayon, napagdaanan na din nila. Binigyan na sila ng Diyos ng wisdom. Kaya nga sila nakatindig. Si Peter, nagkaroon din po siya ng problema sa buhay noon. Na down din siya. To the point na ayaw na niyang magpatuloy sa buhay. Yung parang nawala na siya ng gana to serve the Lord. Pero ang ginawa po ng Panginoon, siya po ay nilip up, nirestore siya. Nirestore. At ang sabi ng Lord sa kanya, ipinag-pray kita para ikaw ay lumakas, para ikaw ay maging matatag, pinanalangin. At kapag ikaw ay nakabalik na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So may purpose pala, Kung ikaw ay nanghihina ngayon, papalakasin ka ng Diyos. At kung ikaw ay malakas na at maging matatag na, darating ang araw, yun namang mga nanghihina na dumaraan din doon sa mga pinagdaanan mo dati, you will become a blessing to them. Kaya si Peter, nanghina din. Pero dahil may nangangalaga sa kanya, may tumulong sa kanya para makabangon, he became a better person. Siya ay isang naging mabuting apostol ng ating Panginoon. Siya ay naging matatag at siya ay naging matagumpay. So kailangan natin ng magtitindig. Kailangan natin ng magbabangon sa atin. Pag tayo ay natutumba o pag tayo ay nanghihina o pag tayo ay nanglulupaypay o pag tayo ay mayroong mga problema, kailangan nating mapag-sharean po para may magpe-pray sa atin. So kung kayo ay may mga problema o may mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, ay share nyo doon sa mga nag-akay sa inyo, sa mga ginamit ng Panginoon para po kayo makakilala at makakatulong po sila sa inyo, sa inyong pagbangon. Hindi naman kinakailangang maging perpekto yung taong mangangalaga sa atin. Bakit? Kung nanay natin, mga magulang natin, di ba sila perfecto? Hindi rin naman kinakailangang graduate ng masteral degree o kaya graduate ng doctoral degree bago sila maging capable na alagaan tayo. Ano bang tinapos niya? Graduate ba siya ng seminary? Makakatulong ba siya sa akin? Tingnan mo na lang yung pinagdaanan niya sa buhay. And you will learn from them. Paano sila nakabangon? Malalaman mo yung secret kung paano sila nakabangon. Matutulungan ka din nila paano ka din makakabangon. Tingnan nyo nga yung mga magulang natin, yung mga parents ng mga iba. Hindi naman sila. Ang iba nga sa kanila hindi nagkapag-graduate. Ang iba nga elementary lamang. Ang iba nga doon hindi nakapagtapos ng pag-aaral. But they are full of wisdom. Kita nyo, full of wisdom sila. Kaya kahit hindi sila nakapag-aral, ang mga anak nila naman, napagtapos nila lahat, may mga ganon. Bakit? Kasi sila ay nagkaroon ng karunungan dahil doon sa kanilang mga napagdaanan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung may nanay pa yan, bless ka. Dahil merong magulang na nag-alaga sa iyo. At bless ka din dahil merong church na tulong sa iyo para nung ikaw ay may problema, ay di ikaw ay maging matatag ang buhay. That is the purpose of the church. That is the purpose. Ang pangalawa po, mga kapatid na blessing, ay there is someone who will guide you in the right path. There is someone who will guide you in the right path. Ano ang kalagayan ng buhay ng isang tao kung walang nangangalaga sa kanya? What is the situation? Tingnan natin ang sitwasyon kung walang nangangalaga sa kanya. Okay? Basahin po natin ang Matthew chapter 9 verse 36. Tingnan ninyo.
So, let's meditate that verse. Sabi doon, nang makita niya, ito si Jesus yung nakakita dyan eh. Ang napakaraming tao, nahabag siya. Bakit? Sapagkat sila daw po'y lupaypay, litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Ibig sabihin, litong-lito, lupaypay, parang walang tupang walang pastol. Hindi alam kung saan sila pupunta. Ang dali nilang maloko, ang dali nilang mabudol. Pag walang nagbibigay sa kanila ng guide. At saka po, good advice. Tingnan pa natin yung another verse. Sabi po sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 25, sapagkat nagkawatak-watak kayo, gaya ng tupang naligaw. So ibig sabihin, kapag wala kang shepherd o walang nangangalaga sa iyo, yung word na watak-watak, you are in a wrong direction. You went in a wrong direction before, nung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at walang spiritual na gumagabay sa iyo, ay ikaw ay walang direksyon. Watak-watak ang buhay. Watak-watak ang buhay natin. Kasi walang nagagabay sa atin. Sabi doon, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong kaluluwa. So, yung tinutukoy diyang pastol at tagapangalaga ng ating kaluluwa, overall, ay si Jesus yon. Si Jesus po yung tinutukoy diyan. He is our chief shepherd. Pag sinabing chief shepherd, siya ang ating pangulong pastol na nangangalaga sa atin. At siya din naman ay humihirang ng mga taong hindi naman perfect, pero merong compassion para tayo ay pangalagaan at pangunahan, para tayo ay i-guide. Tayo ay mapapabuti kung meron tamang tao na mag-guide sa atin. Sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 3 verse 15. Ano bang sinabi doon ng ating Panginoon? Si Lord mismo may sabi niyan, then I will give you shepherds after my own heart. Hindi naman dapat yung, kasi minsan, saan ka ba nag-aaral? May mga gano'n, no? Minsan, may mga gano'n, no? Pagka humahayo kami, nag-share kami ng mga Word of God sa iba-ibang mga lugar. Ang tanong agad ay, saan ba ka ba nag-aral? Saan ka gang seminary nagtapos? Saan ka bang school nag-graduate ng pagpapastor na ganyan? Yun agad ang mga banat na tanong. Alam niyo po, mga kapatid, pwedeng pag-aralan ng tao paano maging isang pastor, paano maging isang seminaryan, pero kung wala namang walang heart para sa tao, walang compassion, useless ang lahat po na yun. Ang tawag doon ay intellectual knowledge. Kasi meron tayong kasabihan na ganito. People don't care how much you know. Pakialaman ang mga tao kung saan ka ba nagtapos, kung saan ka ba nag-aral. Wala yun. Until they know how much you care. People don't care how much you know. Until they know how much you care. Bakit? Kasi yun ang kailangan ng lahat. Yung mag-care sa atin. Pag tayo may problema, yung gagabay sa atin. Yan. So, at lahat ng bagay, pansinin ninyo, if you have a compassion sa isang tao para siya i-guide sa tamang direksyon, the Lord will provide. He will give you a wisdom. Naalala ko po nga minsan may nagtanong sa akin kung ano daw ang kanyang gagawin sa kanyang problema, kanyang buhay. Ako na may walang alam, din baga. Tapos, and then the Lord show me a passage from the Bible at yun ang aking na-share sa kanya. So, nagbigay ang Diyos ng wisdom doon sa taong may problema. Pinadaan-laan sa akin para sabihin sa kanya kung anong gagawin. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Lord talaga yung tumutulong sa atin at gumagabay sa atin. Pinapadaan lamang doon sa mga tao yung salita. Kasi hindi naman si Lord laging laging magsasalita sa atin directly. Hindi si Lord magsasalita sa atin lagi direkta na sasabihin, David, baka bigla kang matakot. Gagamit siya ng mga tao, pwedeng magulang mo, nanay mo, o tatay mo, o pwedeng yung iyong pastor, o yung nag-akay sa iyo.
para sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa buhay at ano ang tamang landas na lalakaran mo. Yung Proverbs chapter 11 verse 40. Basahin nga natin, where there is no guidance, people fall. Kita nyo, pag walang guidance, ang buhay mo ay magkakamali ka. But in the abundance of counselor, there is safety. Mapapansin ninyo yung mga kabataan, yung mga bata, pero hindi naman lahat. Pagka sila sinasabihan ng mga magulang nila, feeling nila ay kinokontrol sila, yung nasasakal sila. Pero ang totoo noon ay ginagamit lamang sila ng Panginoon para tayo ay maproteksyonan at magabayan sa tamang direksyon na ating pupuntahan. Sabi po sa sa aklat ng Isaiah chapter 30, basahin natin yung 21. Sabi doon, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig at magsasabing, ito ang daan. Dito kayo lumakad. So, pwedeng gamitin ng Lord ang iyong mga magulang. Mag-aral kang mabuti para sa ikakabuti mo yan. Ganon. Kaya may nanay ako lagi nang sinisir mo, no? Tapos pupunta ka sa church, makikinig ka ng message. Matatamaan yung iyong ego, matatamaan yung iyong pride, o kung ano mang mga pinaggagawa mong hindi tama sa buhay. Magagalit ka naman. Sama naman ang bibig ng nangangaral na yun. Ako'y lagi ng pinatamaan. Pero hindi natin alam, ginagamit pala sila ng Diyos para tayo ay gabayan tayo at dalhin tayo sa tamang direksyon. Kasi minsan tayo ang gusto lamang nating marinig, yung pabor sa ating gustong gawin. Alam niyo po, napakadelikado yan. Kapag yung mga tao magbibigay sa iyo ng advice, lahat ay ang gusto mo lamang maririnig, ay yung gusto mong mapakinggan na maganda, na gusto mo lagi yung mga sugar-coated na mga pananalita. Bagay ba sa akin? Oo, ang suot mo, kulay green, tapos ang iyong kulay violet ang pantalon mo, at ang iyong sapatos ay pink. Bagay na bagay sa iyo, ang ganda mo dyan, hindi ka baduy. Diba? Gusto lang lagi nating sabihin, yung pabor sa atin na sasabihin. Ayaw nating makarinig ng mga salitang kontra doon sa gusto nating gawin. Pero hindi lahat ng gusto nating gawin ay makakabuti para sa atin. Ayaw nating minsan yung may kukontra sa ating gusto. Minsan, hindi advice ang ating gustong marinig, permission. Permission pala. Kaya minsan, ay kailangan natin na mag-ask kay Lord talaga ng guidance. At pag sinabing guidance ni Lord, minsan, yung ibibigay sa ating pagpapayo ay kontra doon sa ating gusto. Pero kapag sinunod natin, yung guidance ni Lord, mapapabuti ang ating buhay. Sabi ng Proverbs 14 verse 12, may daang matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya napakahalaga na mayroong maggagabay sa atin, magbibigay sa atin ng mga pagpapayo. So where there is no guidance, tayo daw po ay pwedeng magkamali at pwedeng bumagsak. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, bless ka kung mayroong nag-guide sa iyo. Kung ano ang tamang kurso na iyong kukuhanin. Kung ano ang tamang tao na iyong magiging kasama sa buhay, kailangan natin maggabay. Kung anong trabahong iyong dapat pasukin, kung anong negosyong bagay sa iyo. Kailangan natin ng magagabay. Alam niyo, kahit gaano ka kagaling na player, sino ditong nagbabasketball, kahit gaano ka kagaling na boksingero o gaano ka kagaling na athlete, pero kung wala kang coach, hindi ka makapag-perform ng ayos. Kapansin, bakit? Kasi may mga blind spot. Ano yung blind spot? Yung hindi natin nakikita na hindi pala makakabuti para sa atin. Yun ang role ng coach. Hindi naman kinakailangan, bakit? Mas magaling pa ako sa iyo, huwag mo nga akong turuan. Ikaw, mas malawak ang aking kaalaman. Ba't mo ako sasabihan ng ganyan? Kasi po ganito, kahit magaling tayo, kahit mahusay tayo, kahit tapos tayo, napag-aralan natin lahat ng bagay, may mga bagay na hindi na natin napapansin
pero napapansin ng ating mga coach, ng ating mentor. Di ba minsan, kahit magaling ka na, at nandun ka sa gitna ng problema, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo. Pero minsan, humingi ka ng advice doon sa mga taong dumaan na doon sa iyong napagdaanan, na wala na silang problema ngayon about that matter. Halimbawa, yung mga taong nabaon sa utang dati, na naka-recover, tapos ikaw ngayon nasa gitna ng nasa gitna ng maraming mga utang. Sino makakatulong sa iyo para makalusot doon, makalampas doon, at makapagbibigay sa iyo ng guide? Di ba yung mga taong naka-recover, naging mga tagumpay, naging overcomer na sila? Sila ang magandang mag-guide sa iyo. Halimbawa, ikaw ano ba lamang yung early na parents, pagiging parents, pagiging magulang. Nagsisimula ka pa lang maging parents. Kanino ka magtatanong? Hihingi ng advice, ng gabay, na ano bang gagawin mo sa buhay, sa pagpapamilya. Sa isang taong single, sa isang taong hindi pa nasubukan magpamilya. Ang makapaggagabay sa atin, yung mga taong mayroon na ding mga karanasan sa buhay, makakakuha ka ng wisdom sa kanila. Makakakuha ka ng magandang advice sa kanila. Hindi kinakailangan maging perfect, Kita niyo yung mga magulang natin, kahit hindi sila tapos ng pag-aaral, kahit yung iba elementary nga lamang, pero makinig ka sa kanilang mga sinasabi, at ikaw ay makakakuha ka ng wisdom sa kanila. Kasi ang wisdom, sabihin natin wisdom, ang wisdom po, hindi ho yan napupulot sa university o school. Ang nakukuha lang natin sa kanila, knowledge, information. Ang wisdom, ito po ay nanggagaling doon sa mga karanasan na pinagdadaanan ng tao. Doon sa mga napagdaanan mo sa buhay, doon ka natututo, doon ka gumagaling, humuhusay. Yung diskarte, yung wisdom ay para siyang diskarte ba sa buhay. Ngayon mga kapatid, yung wisdom, yan ay nare-receive ng isang tao kapag siya'y dumadaan doon sa ganong sitwasyon. Kaya bawat isa sa atin na mayroong pinagdaan ng mga problema sa buhay, matapos mong mapagdaanan yun, may wisdom ka na. Yung baga namang ilang beses ka ng na-scam, ilang beses ka ng nabudol, ikaw baga naman hindi pa natututo. Ay, pag yung tao lahat ay may maganda lagi ang sinasabi sa iyo at lagi kang pinupuri, medyo umiwas ka sa taong yun, mangungutang yun. Hindi totoo yan. Tapos mamaya, hindi ka naniniwala. Pero mamaya, mangyayari nga yun. Bakit? Ay, nangyari din sa kanya yun dati. So, makikinig tayo. Minsan sa ating mga magulang, dahil wisdom yun. Lagi na ako si sermonan. Iba na ho ang panahon ngayon. Diba? Ganoon. Pero hindi natin alam, tinatanggihan natin ang wisdom kapag nire-reject natin ang kanilang advices. Okay po? Sabihin mo sa iyong katabi, bless ka kung may nangangalaga sa iyo at nagpapayo sa iyo. Yan ang higit pa sa mga material na bagay na matatanggap natin dito sa mundo. Yung mabuting pagpapayo. Kasi naiga-guide ka sa tamang landas. Kung walang nag-guide sa atin, malayo sa atin ang tagumpay. Now, ang pangatlo ay ito. Hindi lamang tutulong sa iyo, nangangalaga sa iyo. Hindi yan tutulong para ikay makabangon. Hindi lang tutulungan ka sa tamang landas. Kundi, siya din ang magdi-develop sa iyo o maghuhulma ng iyong buhay para ma-fulfill mo kung ano yung purpose mo, kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Bakit ka ba nabubuhay dito sa mundo? Wala lang, basta dumaan lang ako dito. Hindi, lahat tayo dito ay mayroong purpose si Lord kung bakit niya ipinahintulot na tayo ay mabuhay. Some of you ay tinawag ng Diyos para maging businessman. Some of you tinawag ng Diyos para maging teacher, maging lawyer, or whatever, maging public servant, o maging pastor, or evangelist. Pero bago ka makarating doon sa ganong stage,
Ang Lord ay magtatalaga ng mga taong mangangalaga sa iyo para makarating ka doon sa ganong kalagayan. Minsan, hindi natin napapansin sa ating sarili na tayo pala itinawag ng Panginoon sa ganong area. Pero may mga tao na hindi po nila napupulpil ang purpose nila sa buhay, namamatay na sila ng gano'n na lang at inililibing, na hindi nila napulpil kung ano yung purpose ng Diyos sa kanilang buhay, kung bakit sila nag-i-exist sa mundo. Sabi po sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, He gave pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry. So nagtatalaga pala ang Panginoon sa atin ng mga spiritual na mga tagapagturo o tagapangalaga para i-equip tayo, i-develop tayo to become a better person, and someday we will become a blessing to others. Yun. Napansin ko po na yung mga taong walang nagbibigay ng mga magagandang advice ng payo, lagi na lang inaaway ang gobyerno, laging masama ang mga sinasabi, laging puro mga negative, gano'n. Kasi nga, walang nagturo sa kanila ng proper way kung ano ang dapat nating gawin. Hindi gano'n ang paraan, no? Tayo, tinuturuan natin dito ang mga tao, kahit ang gobyerno ay masama at hindi mabuti, ang tinuturo ng Bible, ipanalangin natin sila. That is our role. Para makapamuno sila ng ayos. At ang magiging magiging epekto ang balik sa atin, makakapamuhay tayo ng ayos. However, kung lagi natin silang pupulaan at i-curse, magbabaw sa atin yung curse. Sabi, oy, saan masama yan, mga ganito, adik, bangag. Kasi sabi ng kaso ngayon, babalik sa iyo yun. Di ba? Magbabounce. Kaya sabi ng Panginoon, i-bless mo ang namumuno. Pag ang namumuno ay na-bless, babalik sa iyo yon. Kung bless yan, na malinaw mag-isip, maayos mag-isip, edi makakapamuno siya ng maayos. Pero sa kabilang banda, hindi makakabuti. Sinabi din sa Hebrew yon, di ba? Sa Hebrew, yung binasa natin kanina, balikan muna ulit natin. Balikan muna natin yung Hebrew ulit. Hebrew 13, verse 17. Sabi doon, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at mga pasakop kayo sa kanila dahil sa itinalaga sila ng Diyos na mga ngalaga sa spiritual ninyong kalagayan dahil sila daw po ay may pananagutan sa Panginoon. Kung hindi daw po susundin, kung susundin daw, makakabuti. Pero kung hindi makakabuti sa atin na malulungkot sila. Kaya kita ninyo yung mga namumuno. Ayaw sundin sila yung mga namumuno, ayaw sundin ng pinamumunuan. Magwawala. Ay anong gagawin naman? Magiging malupit din sila. Lalong magiging mabagsik at ang daming mga rules, lalong humira. Sige, I declare martial law. Lalo tayong hindi nakakilos. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Di ipapanalangin natin yung mga namumuno. Okay, now, ba't ba tayo napunta doon? Kasi sinasabi ko po sa inyo, ano ba ang dapat nating sabihin? Ano ba ang dapat nating response doon sa ganung nangyayari? Ipanalangin natin. Hindi sa kanila nakasalalay ang ating pag-unlad ng ating buhay, kundi sa ating Panginoon, because God is the source of everything. Ang iyong pag-unlad sa buhay, sabihin mo sa iyong katabi, ang pagtatagumpay mo sa buhay at pagtupad ng iyong mga pangarap, hindi nakasalalay sa kung sino ang presidente, kung sino ang mayor, kung sino ang barangay tagay o barangay captain ninyo. Diba? Hindi nakatalaga yun. Ang iyong pag-unlad ay nasa sa iyong pag-i-improve, pagdi-develop, pagti-train, pagdi-discipline mo sa iyong sarili. Naandoon yun. Kaya kung gusto mo maging maunlad ang iyong buhay, hindi ka aasa kung sino ang presidente mo, kung sino ang mayor, wala doon. Hindi doon nakasalalay ang tagumpay, kundi nasa sa iyong pagtulong mismo sa iyong sarili. Kung paano mo ina-apply yung mga natutunan, yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa iyo, yun. Kung i-reject mo yung mga salita ng Diyos na yon, hindi ka lalago, hindi ka matututo. Kaya naalala ko yung mga nauna, ng mga kabataan noon dito, lagi kong pinapayuhan, sinasabihan, yung mga first generation ng mga nauna.
Sinasabihan ko, ganito ang gawin nila sa buhay. Nagagalit pa. Huwag daw silang paklaman. O ay ngayon, nung sila'y naando na sa gayong sitwasyon, tama nga yung sinabi ni Pastor. Yung gaganon. O ay sabi ko, wala akong magagawa eh. So, minsan kasi, kapag hindi tayo natuto doon sa pagpapayo sa atin, hahayaan ng Diyos na yung sitwasyon, yung problema, ang siyang magtuturo sa atin. Di tsaka tayo matututo. Ay di magaling naman. Kahit pa paano natuto ka pa rin, kahit dumaan ka doon sa sitwasyon. Ayun namang iba, hindi naman talaga sila natuto. Now, ang pangatlo ay there is someone who will help you to fulfill your purpose. So ano yung una? Kapag may nangangalaga sa iyo, there is someone who will help you when you fall down. Pangalawa, there is someone who will guide you in the right path. At ang pangatlo, there is someone who will help you to fulfill your life purpose o your purpose in life. Mayroong tutulong sa iyo, may maghuhulma sa iyo para dalahin ka doon sa lugar na inihanda sa iyo ng Panginoon. Tayong lahat ay may magagandang plano ang Diyos para sa atin. Ano ba yun? Yung kay kabisado, sabi nung, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Pero alam nyo, bago tayo makarating doon sa ganong situation, marami tayong pagdadaanan. Marami tayong mga may experience pa sa buhay. Pero kailangan natin na magko-coach sa atin. Bakit gumaling si Pacquiao sa boxing? Laging nananalo. Kasi magaling yung kanyang coach. O sa basketball, yung Alaska, laging nananalo. Magaling yung coach nila. Magaling mag-strategize, magaling mag-isip ng hindi tira ng tira. Merong wisdom, merong diskarte. Gayon din mga kapatid, makakatulong sa atin yung mga tagapangalaga natin para ma-fulfill natin yung ating purpose sa buhay. Basahin po natin yung Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20 verse 18. Plans succeed through good counsel. Don't go to war without wise advice. Kasi ganito yan, di ba? Pag kayo po halimbawa may nararamdaman sa inyong katawan, at sabi ng doktor, siya, masakit pala ang iyong, dulo ng daliri siya, putulin natin yan. So, ano ang gagawin mo? Papaputol mo ba agad? Anong gagawin mo? Kukuha ka ng ibang option. Magpapatingin ka sa ibang specialist. Hanggang sa ngayon, pagkukumparahin mo lahat yung mga sinasabi nila. So, mas maraming nagpapayo, mas nagiging clear sa atin kung ano yung gagawin natin at dapat nating gawin. At kung ikaw na mahihingi ng advice, wag lang yung gusto mong mapakinggan. Wag lamang yung gusto mong salita ang mapakinggan at yun lang ang gusto mong marinig. Pakinggan mo ang sinasabi ng lahat. Both negative at saka mga magaganda ay pakinggan mo. Then, anong gagawin mo? Pagkukumparahin mo, you will analyze them. And then, magkakaroon ka ng wise decision. Makakapag-decision ka. Kaysa doon sa puro lamang magaganda. Alam niyo yung mga nakakapasok sa sa mga scam, laging mga magaganda lamang ang sinasabi. Huwag kayong makinig sa iba, huwag kayong makinig sa sinasabi ng iba, dito lang kayo sa akin makinig. No? Delikado ho yan. Lahat ay puro magaganda ang sinasabi. Pag u-order kayo ng mga halimbawa products, let's say Lazada o ano yung tinitingnan, Reviews. Bakit? Doon sa reviews, doon ka makakakuha ng info kung legit nga ba ang isang bagay o hindi. Hindi ka lang nadala doon sa advertisement na maganda lahat sa sinasabi. Kung maganda, di ba? Sa advertisement, maganda lang lagi lahat ang sinasabi. Hanggang sa ikaw, ang tawag malulure, ganun, parang maano ka.
Masasabi ka, gustong-gusto mo nang gawin ang isang bagay na o bilihin isang bagay na yun. Kaya lang, pagdating sa iyo, yung expectation is different from reality. Kasi you failed to see reviews, yung advice. Ngayon, ano ang role diyan? Natutulungan tayo ng mga nangangalaga sa atin para sila'y magpupush sa atin. Kung bakit nagtatagumpay ang isang tao dahil merong nagpupush sa kanya para gawin yun. Halimbawa, bakit ka nakapagtapos ng pag-aaral? Diba may mga panahon na ayaw mong pumasok at tamad na tamad ka? Kung bakit ka ngayon nagtagumpay? Dahil yung mga panahong ayaw mong pumasok, give up ka na, ay may nagpupush sa iyo. O, di ba? Kaya minsan, kahit ayaw nating gawin yung isang bagay, pero may mga taong nagpupush sa atin. At alam nyo, hindi natin namalayan na nakamit na natin ang tagumpay. Eh kung walang nagtulak sa atin, ay paano na? Naalala ko ho yung isang mayaman, na mayaman silang mag-anak. E ngayon, sumakay po sila sa yung cruise ship. Yung cruise ship na yung naglilibot sa mga island na mamahalin na na cruise ship. Dahil mayaman sila, ay di naglilibot sila sa mga island. At nandun sila sa ibabaw ng ship. Siyempre, picture ng picture sa mga island, sa mga dinadaan nila. Again, meron po silang nadaanan na na yung maalon. Ngayon, kasi selfie nung anak niya, nagtitaktok yata, na out of balance. At nahulog siya doon sa sa dagat, ay hindi pala marunong lumangoy. Nako, yung palang lugar na dinaanan lang yun, marami po palang mga pating doon. Ngayon, sabi ho nung mayaman, tulungan niyo kami, yung anak ko, nahulog. Magbibigay ako ng pabuya sa sino mang makakasagip. Sabi niya, ang pabuya, bibigyan ng sports car. At saka, hindi lang sports car, bibigyan ng ng 5 milyon. Dahil mayaman At hindi lang yun, ipapakasal ko sa aking anak na dalaga pag siya'y natulungan. Wala akong kumikibaw, wala akong sumasagip. Dahil alam nilang yun, delikado maraming pating doon. Tapos maya-maya, biglang merong tumalon. Tapos di mami nasagip yung yung babae doon sa ibaba. At naiakyat din naman sa wakas. Di palakpakan yung mga tao nung nailigtas yung yung babae. At di nga isa tuwa nung mayaman ay sabi, sa wakas nailigtas ang aking anak sa bingit ng kamatayan. At dahil itong lalaking ito na mapalad, siya'y bibigyan ko ng gantimpala. Anong gusto mong gantimpala? Mamili ka kung anong gusto mo doon sa tatlo. Gusto mo ba ng sports car? Sabi niya, ayoko po. Gusto mo ba ng 5 milyon? Ayoko po. Ay gusto mo bang ipakasal kita sa aking anak? Sabi, lalo ko kung ayaw. Ano ang gusto mo? Gusto ko lang malaman, sino daw yung nagtulak sa akin? Sino daw nagtulak sa kanya doon? Kaya pala siya napapunta doon. Alam niyo po, mga kapatid, kaya ka matagumpay ngayon, kaya ka nakatapos ng pag-aaral ngayon, kaya ka ginagamit ng Lord ngayon, kaya ka nakaupo ngayon diyan, kaya ka nag-level up, mayroong nagtulak sa iyo. Kaya ka naging isang matagumpay na tao. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo na magtutulak sa iyo. Di ba? Kung walang nagtulak sa iyo, wala kang mararating. Meron nga akong napadaload sa atin dito noon. Pumating dito. Siya'y nilayasan ng kanyang asawa, nagkahiwalay siya magkapatid, makahulay siya mga anak. So, pumunta siya dito sa Pangasinan. Nung nandito, pumunta siya dito sa atin. Dinadala ko siya sa mga gawain, dinadala ko siya sa Batangas, sa mga leadership.
pag tiningnan mo siya, parang hindi naman siya magiging useful ni Lord. Oh. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag pala ang isang tao ay na-guide mo sa tamang pag-guide, yung palang kanyang potential ay nadidevelop sa kanya. Nung siya'y lumago sa kanyang pananampalataya at naging matatag at malampasan niya ang kanyang pagsubok, he became a pastor and he became a reverend. Alam niyo yung mga tao na nag-alaga din siya. Inalagaan ko siya sa Panginoon hanggang sa maging matatag, ma-overcome niya ang lahat ng mga problema. No, pag mababanggit yung patungkol sa kanyang asawa, biglang nasibang, biglang nalungkot. Pero nung siya'y maging matatag at siya'y makawala sa problema, yung mga taong problemado din, kanyang natulungan. Ngayon, naging mga leader. At siya yung kanyang mga bunga, nag-build ng mga churches na tinutulungan din yung mga taong i-guide na walang direksyon sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang tawag doon ay na-reach niya yung purpose ng Diyos kung bakit siya nabubuhay. Tayong lahat may purpose sa atin si Lord. Kaya lang, we need someone who will help us to fulfill our mission. Yun ay pwedeng ma-reach mo o pwedeng hindi. Let me give you an example. Si Joshua. Si Joshua po ay ginamit ng Panginoon na siyang mag-lead sa bansang Israel para dalahin sa promised land. Pero si Joshua po, he became a great leader dahil may nangalaga sa kanya. Sino? Si Moses. Si Elisha po, he became a great prophet sa Israel. Nag-perform siya ng maraming mga miracles. Pero merong nangalaga at gumabay sa kanya. Sino? Si Elijah. Meron pong isang batang-bata na naging hari, si Joas. Si Joas po, nung po siya'y maliit pa, siya po'y naulila ng lubos. Dahil yung mga naunang hari na salbaheng hari, pinagpapatay, pati yung kanyang mga magulang. So, itinago po si Joas ng isang priest sa temple. 6 na taon siyang tumira sa temple. At syempre, inaalagaan siya doon. Siguro, umattend pa yun ng BBS. Dahil batay. After 6 years, kasi 1 taon siya noon nung dinala siya doon. So 6 years, 7 years siya. He became a king. Siya ang pinakabatang hari. Inalagaan po siya ni Joyada. Isa pong high priest noon sa Israel, sa temple. Inalagaan. Siya po ay naging hari ng Israel. May gumabay at may nag-alaga sa kanya. Try to imagine that, Kung wala nag-alaga, naging palaboy-laboy lang siya. Siya kaya ay magiging hari. Baka hindi siya naging hari kung walang nangalaga sa kanya. Kasi wala na siya mga magulang eh. Pero may nagmalasakit sa kanya kahit hindi siya kadugo na inalagaan. At meron pa pong isa pa. Si Esther, si Queen Esther. Kilala niyo po ba yung kung nabasa niyo yung kwento ni Esther, si Esther ay wala na din po siyang mga magulang, ulila ng lubos. Tapos during the Babylonian captivities, ito ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na makasali sa isang beauty contest. Yung kanyang tito niya, inalagaan po siya, pinalaki siya, yung nagbibigay lagi ng advice. Ayaw niya nga dating sumali pero in-encourage siya, sali ka lang, di ba? Tapos, anong malay mo? Inilagay ka ng Diyos dyan for such a time as this para magagamit ka pala sa ganitong sitwasyon. Nung maging queen na siya, nailigtas po niya ang mga Hudyo sa bingit ng kamatayan. Mauubos na sana mga Hudyo sa buong mundo. Pero dahil si Queen Esther ay naalagaan ni Mordecai at na-fulfill niya kung ano yung purpose ng Diyos para sa kanyang buhay, ginamit siya ng Lord para ma-save ang lahat ng mga Hudyo. Kaya meron hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin ang mga Jews sa mundo. Ngayon naman, ganun din ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Sila daw po ay mga hindi nakapag-aral, hindi mga nakapagtapos. Pero dahil may nangalaga sa kanila,
May nagbigay ng mga spiritual advice, meron nagbigay ng mga magandang mga payo sa kanila. Tingnan natin ang kanilang buhay. They became a great leader. They became a great person. Ganyan ho ang kabutihan ng may mga nangangalaga. Basahin po natin ang Acts chapter 4 verse 13. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men. Ang uneducated, untrained men, ibig sabihin yung mga taong walang alam. Pero dahil pinagtiyagaan sila ni Jesus na alagaan, ano po ang nangyari po sa kanila? They became a great leader. Sila ay naging mga mahuhusay na mga tao. Sabi po ay, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Sila yung mga taong inilagaan ni Jesus noong mga panahon. Inalagaan. Aba, ito na pala sila. Mga mabubuting leader. Kaya kayo mga nagtuturo, nangangalaga, ng mga inaalagaan yung mga inakay nyo, baka isang araw, yung pala mga ilagaan ninyo, makakatulong sa inyo. Baka may mga doon sa mga tinuturuan nyo, maging mga attorney, yung mga inalagaan. Isang araw, pag kayo'y nakasuhan, na walang magtatanggol sa inyo, baka yung inyong mga inalagaan nyo, maging lawyer pa ninyo, attorney yung tuturo nyo. Kaya yung itinanim mo sa mga inaalagaan mo, kahit hindi mo kadugo, isang araw, magiging blessing yun para sa inyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maging blessing ka muna sa iba. At isang araw, aani ka ng mga blessing na yun na itinanim mo sa ibang tao. So, doon sa mga bagong nandirito, bago pa lang kay Lord, at wala nangangalaga sa iyo, mag-pray ka kay Lord. Lord, sana po ay gumamit ka ng mga taong mangangalaga sa akin, magagabay sa akin, tutulong sa akin. Doon sa tatlong blessing na yon, yung lilift up, may maglilift up sa akin, may mag-guide sa akin, at tutulong sa akin para fulfill ko yung aking purpose sa buhay. Para may marating ka. Nasaan si Teacher Ian? Teacher Ian! Si Teacher Ian, hindi teacher dati yan. Pag-alagala ang yan dyan sa lansangan. Pero dahil naalagaan natin dito sa JA1, yun, teacher na. Isang araw, maging principal na yan. Diba? Papalitan niya na si Briones. Ay, hindi, patay na pala yun. Sino ba yun? Sino ba yung ano ngayon? Anggara, yun. Kaya kita niyo, ang bihis niya ngayon, anggara niya, di ba? Hindi mo alam yung mga taong inalagaan mo. Nagiging blessing ka pala sa kanila. At yung mga taong tinulungan mo, isang araw, makakatulong din pala sila sa ibang mga tao. Yan po, mga kapatid, ang design ni Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung walang nangangalaga sa iyo, mag-pray ka na mayroong mga ngalaga sa iyo. Ngayon, matagal ka na naman dito, matagal ka na, sa pananampalataya, mangalaga ka rin doon sa ibang tao. Kahit bata, kahit di mo ano-ano, kahit pamangkin, alagaan mo sila sa Panginoon. Isang araw, baka yan, maging presidente ng Pilipinas, baka siya ang babago ng Pilipinas. O maging mayor, siya ang magpapaunlad pala ng inyong city. Kung hindi mo na alagaan yun, hindi mo na nagabayan, sayang. Pinibigyan ka na ng Lord ng chance. Tapos ay hindi natin nagawa. Sayang. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gagamitin ka ni Lord para mangalaga doon sa mga taong walang nag-aalaga sa kanila at gumagabay. Sino dito ang magpapaalaga? Sino naman dito ang mangangalaga? Huwag naman tayong habang buhay na alagain. Noong tayo ay mga bata, inalagaan tayo for a short period of time. Hindi pa tayo marunong magbihis, hindi pa tayo marunong maligo. Sino po dito yung hanggang ngayon 20 years old na 17, pinapaliguan pa ng nanay niya at sinusubuan? Paralyzed ka na nun. So, ibig sabihin tayo, inaalagaan tayo for a short period of time. Pag tayo po ay nag-grow na sa Panginoon, tayo din naman, mangangalaga din tayo sa iba. Let us help other people to achieve and fulfill their mission in life. Ang sarap
sa puso na ikaw ay nagiging part ng buhay ng tao sa kanilang pagtatagumpay. Makikita mo yung mga inalagaan mo sa Panginoon. Nako, naging magaganda at maging matatagumpay ang buhay. Pagharap mo sa langit, sasabihin sa'yo ng Lord, congratulations, thou art good and faithful servant. Come and join with me. Rejoice with me in heaven. So tayong lahat ay manalangin. Father, thank you so much, Lord, sa mga taong dinala mo dito. I believe that they are part of your mission and purpose. Inihiling po namin sa oras na ito, tulungan niyo po na kami ay maging mabuting mga tagapangalaga. Una sa aming mga anak na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan niyo po kami ay maging mabuting mga tagapangalaga. Lord, we are not perfect. Pero Lord, pwede kaming maging mabuting tagapangalaga kahit hindi kami perpektong tao. Help us, Lord, to become a good shepherd. At sa oras na ito, Lord, give us a shepherd heart para mapangalagaan yung mga tao na dinadala mo sa amin at ikinokonek namin sa inyo. At Lord, gayon din yung mga taong wala pang nangangalaga dito, mag-raise up ka ng shepherd na gagabay sa kanila para hindi maligaw sila ng landas, para hindi sila mapalayo sa inyo, para hindi sila mapalayo, Panginoon, ng kanilang buhay. Salamat po sa mga tagapangalaga na nag-aalaga ng mga tao para bumuti ang kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat may nangalaga sa amin. At dahil may nangalaga sa amin, nalayo kami, Panginoon, sa kapahamakan. Nalayo kami, Panginoon, sa mga pagdurusa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede bang ilagay natin ating kamay sa ating puso? Manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil kami ay patuloy mong pinapangalagaan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Maghari ka sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na yung pag-ibig na naramdaman namin buhat sa inyo ay maipadama din namin sa ibang mga tao. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ako na lang magpe-pray para sa inyo. Lord, bless these people. Inihiling ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin magkaroon ng malasakit sa aming kapwa, Panginoon, upang matupad namin yung pangalawang utos, that love our neighbor, to love our neighbor. Lord, inihiling po namin na maging kasangkapan din kami para magtagumpay ang iba. Lord, to you alone the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. God bless po sa inyo.